Ngayon nga, nakabalik na ako, kaya magsisimula na naman ang ating voice over sa ating mga mini vlogs, kaya tara, go! Sobra ko nga na-miss ang aking voice over, so here's another one for you. At halata naman, it's another cooking show, guys. Kakagaling nga lang namin sa church at ayan, hindi pa ako nakabihes. Dumiretso na ako sa kitchen dahil gutom ang mga person. Magluluto ako ng breakfast, but not so fast. Habang pinapakulan ko nga ang karne, ay binabalatan ko na ang mga gulay na aking gagamitin. And yes, sinigang ng baboy ang ating menu for today, but not every day. Umabot nga sa mga oras na to, kaya may maririnig talaga kayong mga extra noises sa ating background. Una ko na nga binalatan ang ating tumon or gabi at sinunod ko naman ang patatas na kinuha ko pa kay Becky ng Princess Sarah. Charot! Nung matapos ko nga balatan ang ating mga gulay, ay chinek ko naman ang aking pinapakulang karne kung goods na ba ito. Mukha malambot naman na ang ating karne, kaya't isa-isa ko nang itong hinango sa ating kaserola. Frozen kasi ito kanina, kaya't hindi ko nagayat into small pieces. Hindi ko nga tinapon ng tubig na ang aking pinakuluan dahil ito ang gagamitin kong sabaw dahil nandito ang kanyang lasa at wala sa kanya. After nga ng karne, ay sangkap naman ang aking gagayatin. Sibuyas, bawang at luya ang aking gagamitin today. Wala tayong available na siling haba, kaya wala tayong magagawa. Isa-isa ko na nga pinitpit ang ating mga bawang nang sa puso niya ay magkaroon ka naman ng puwang. At luya naman nga ang aking binabalatan kahit siya sa'yo ay walang pakialam. Pero okay lang yan, kahit wala siya sa'yong pakialam, I'm sure mabubusog ka naman sa aking nilulutong panglaman ng tiyan. Binalik ko nga sa kaserola ang aking ginayat na karne at sinunod ko naman ang mga sangkap. Pagkukuluan ko ito hanggang sa lumabas ang kanilang aroma. Habang hinintay ko nga kumulo ay ginayat ko na rin ang sitaw. Sinunod ko naman ang repolyo, ngunit kalahati lang ang aking ginamit dahil mahal pala ang repolyo ngayon. Pagkakulo nga agad ko nang nilunod ng sabay ang patatas at ang gabi dahil kailangan din natin itong palambutin. Konting halo sa mga sangkap at agad ko na rin tinimplahan ng mga pampalasa. Una ko nga nilagay dyan ang magic sarap, sunod ang asin at ang panghuli ay ang black pepper. Marami-rami ang aking nilagay dahil ito ang magpapanghang ng ating sinigang. Pagkatimpla ko nga, agad ko na rin itong tinikman. Hindi na natin ito patatagalin dahil ang mga kasama ko ay nagdidilim na ang paningin. Nung okay na nga ang lahat sa inyo, Charles, ay sinunod ko na ang ating sinigang powder. Isa't kalahati ang aking nilagay dahil marami-rami ang ating sabaw ng asim ay mangibabaw. After all this time nga, isinunod ko na ang ating sitaw, tinakpan at pakukuluan. Pagkakulo nga, agad binuksan at naghintay ng mga ilang segundo. Konting halo at agad ko na rin sinunod ang ating repolyo. Blanch lang ang gagawin ko dito because I really want it crunchy. Konting halo ulit na mag-well-blended ang kanilang lasa. Transfer ko nga ito sa kawali dahil masyadong maliit ang kaserola for our family members. Dahil satisfied naman na ako sa lasa ay inoff ko na ang ating stove. At ayan, ready na ang ating sinigang na baboy. Mas masarap kapag maraming gulay. At dahil feeling ko ay nadagdagan na naman ang aking timbang kaya't soup lang muna ako for breakfast. Mamayang lunch na ako magra-rice. At tamang tingin lang tayo ng shake, rattle and roll ng ang kilig at ang nginig ay magsabay. Yun lang, babosh!